Happy 85th Anniversary QC! Opisyal nang sinimulan ang selebrasyon ng 85th anniversary ng Quezon City. Masayang nakiisa ang mga kawani ng lokal na pamahalaan at ibinida na rin ang iba-ibang programang inihanda ng pamahalaang lungsod para sa buong taon. Pinatugtog pa ang theme song ng anibersaryo. Bida ang kababaihan sa QC. Happy Women's Month. Kinilala sa ginanap na State of the Women Address ang iba-ibang kwento ng tagumpay ng mga kababaihan dahil sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, ang buwan ng Marso ay tatalakay sa mga kontribusyon ng mga kababaihan sa lungsod. Sabay-sabay naman na umindak ang 7 grupo ng kababaihan at LGBTQIA+ employees ng City Hall sa street dance competition sa ginanap na Kababaihan Festival. Tampok sa Pop QZ Bazaar ang mga women-led businesses at kanilang mga natatanging produkto. Ang mga kikitain sa bazaar ay idodonate sa mga shelter na nagpoprotekta sa mga kababaihan sa lungsod. Nasa 7,000 na kalalakihan ang nanumpa bilang mga bagong miyembro ng Men Opposed to Violence Against Women Everywhere o MOVE. Pakikiisa nila ito para wakasan ang mga pang-aabuso at karahasan sa kababaihan. Pagbibigay pugay sa husay at dedikasyon ng mga kababaihan sa lipunan naman ang tinalakay sa latest episode ng Usapang QC, kasama sina broadcast journalist Ms. Carmina Constantino at designer and social entrepreneur Ms. Zara Juan. Gandang serbisyo naman ang hatid ng opisina ni Vice Mayor Gian Soto tulad ng facial, massage, haircut at hair spa para sa mga kababaihan. Nakiisa din ang District 6 sa kampanya para sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng suporta ng kalalakihan laban sa gender inequality. Walang humpay na serbisyo sa QC. Congratulations sa mga lumahok at nagwagi sa ginanap na 15th edition ng Congressman Pumaren Cup sa Barangay Marilag Gymnasium. Nagpaabot ng tulong pinansyal ang lokal na pamahalaan sa 181 pamilyang nasunugan mula sa 18th Avenue, Barangay San Roque. Nilagdaan na ng Quezon City Government, Mega East Properties at The Manila Remnant Company Incorporated ang deed of sale para sa ipamamahaging lupain sa 377 Q citizens mula sa Upper Sampaguita Area A, Barangay Payatas at 467 benepisyaryo mula sa Ilang-Ilang Street, Area A, Barangay Payatas. Kinapon, na-deworm, nilagyan ng microchip at nabigyan ng libreng anti-rabies vaccine ng QC Veterinary Department ang mahigit 200 na fur babies sa ginanap na Vax In, Rabies Out, Rabies Awareness Month kick-off celebration sa Robinsons Novaliches. 323 Q citizens ang nabigyan ng assistance to individuals in crisis situation mula sa opisina ni Senator Pia Cayetano, katuwang ang lokal na pamahalaan at ang Department of Social Welfare and Development. Namahagi rin ng 3,000 ang Social Services Development Department bilang suporta sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy pa rin ang declogging at cleanup operations ng District Action Offices at QC Engineering Department sa iba-ibang lugar sa lungsod upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang matinding baha sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Inilunsad ang Project Green Camp Karingal bilang pakikiisa ng QCPD sa 1 Million Trees Initiative ng Quezon City Government. Kinilala rin ang QCPD bilang kauna-unahang Green Camp sa Pilipinas na nagsusulong ng advokasya para sa kalikasan. Salamat sa Rotary International District 3780 para sa kanilang 500,000 na donasyon para sa Learning Recovery Program sa lungsod. Nakiisa ang Quezon City sa pork degustation dinner na bahagi ng Hog Festival 2024 ng National Federation of Hog Farmers Incorporated sa Gateway Mall. Nagkamit ng pagkilala ang NatFed matapos magtala ng 313 pork dishes mula sa iba-ibang chefs, restaurants, culinary students at iba pa. Tampok sa photo exhibit at static display ng Quezon City Fire District ang kanilang firefighting and rescue equipment bilang bahagi ng Fire Prevention Month. Sumailalim din ang mga kawani ng QCFD sa fire prevention at first aid orientation sa pagbisita ng mga mag-aaral sa kanilang exhibit. Sinolusyonan ng lokal na pamahalaan ang problema sa streetlights ng Barangay South Triangle sa pamamagitan ng pag-ayos at pagpalit ng bago at mas epektibong mga ilaw sa kanilang komunidad, matapos itong ilahad ni Chairperson Beverly Gao kay Mayor Joy Belmonte.
Sumailalim sa libreng pagsasanay hatid ang 65 hotline operators mula sa Quezon City Citizen Services Department upang mas gawing child-friendly ang departamento. Sa pangunguna ng Public Employment Service Office at World Vision na Project ACE, layo nito na paigtingin ang serbisyong naghahatid ng tulong sa mga kabataang Q-Citizen lalo na sa panahon ng sakuna.